4:30 na nga ng umaga at eto gising na nga ang mama nyo. At eto na agad ang bumungad sa akin ang santambak kong labahin. Pero hindi naman ako maglalaba mga mi, kundi magre-ready na ako ng breakfast at baon ng mga bagets. Bago ang lahat, abay nag-init na muna ako ng tubig dahil magkakapi ang mama nyo. Habang hinihintay nga natin kumulo yung tubig, yung pagsasaing kaagad ang ginawa ko. Siyempre mga mi, kailangan talaga natin magsaing ng kanin dahil kung walang kanin, walang breakfast na mangyayari. Charis. Good mood tayo for today's video kahit na ang dami nating labahin. 2 araw na lang at magbabakasyon na, alam nyo na yan. Medyo mahaba ang bakasyon ngayon ng mga bagets at 1 week talaga. Habang nagluluto nga ako ng isasaing kong kanin dyan, sarap-sarap ng feeling, isang tulog na lang talaga at last day na ng klase nila bukas. Today is Thursday, kaya konting kembot na lang mga mi at magbabakasyon na rin kami sa probinsya. Bago tayo aalis papuntang probinsya, kailangan muna natin linisin ang buong bahay at lalabhan muna natin yung mga labahin natin dung santambak. Diyos mayo marimar. Kailangan bago gumora sa bakasyon, maglilinis muna tayo ng bahay. Syempre, buong bahay talaga yun at lalabahan ang dapat labahan. Charis. Para pagka-uwi naman ang galing ng bakasyon galing sa probinsya, abay hayahay na ang buhay. Pagkatapos ko nga magsaing, eto't magluluto na nga tayo ng uulamin ng mga bagets. Today's ulam, abay magluluto ang mama nyo ng chicken pastel. Yes mga mini, ready ko na yan kagabi. Pinaghimay-himay ko na yung manok na yan. Para pagkagising ko ngayong umaga, abay dire-diretso na yung luto ko. As you can see mga mi, ay naluan ko nga yan ng aswete. Optional lang naman yan mga mi, nasa inyo pa rin yan. Ikayo magdidesisyon kung anong klaseng luto ba ang gagawin nyo. Alam nyo ba mga mi, abay first time ko nga magluto nito. Meron pa naman akong isang pirasong chicken oil dito na galing sa Mang Inasal, kaya hinalo ko na. Itong mga nakaraang araw kasi mga mi, sobrang mabenta na sa mga anak ko yung chicken pastel. Kaya ito, naisipan ko na nga lang na bakit hindi na lang ako gumawa. Going back nga pala dito sa ginagawa ko, abay nilagyan ko nga na pala ng suka yan at hindi ko nga muna siya hinalo-halo. Pagkatapos naman ay sinunod ko na nga tong toyo. Sakto lang naman yung toyo na nilagay ko dyan mga mi, yung tamang-tama lang naman para hindi naman kami tuyuin buong araw. Charot. At syempre hindi pwedeng hindi natin lalagyan ng powder na paminta ito para mas lalong sasarap yung chicken pastel natin mga mi. Sinadya ko na talagang damihan itong luto ko para anytime na gustong kumain ng chicken pastel ng anak ko, iinitin na lang namin at mayroon kaming stock sa ref. Nilagyan ko nga pala ng chicken cubes yun mga mi, kalahati lang. At pagkatapos maya-maya ay lalagyan ko na din ito ng asukal. Mga 2 kurot lang naman ng asukal. Charot. Alam nyo ba mga mi, abay first time kong magluto nito pero ang masasabi ko talaga abay sobrang sarap ng niluto ko. Alam nyo na, pag tayong mga nanay, pag may gusto tayong kainin at lutuin, abay kahit first time natin, abay yakang-yaka natin. Lalo pat paborito ng mga bagets ko. Naku, mas lalo kong ginagalingan sa pagluluto mga mi. At ayan na nga, luto na nga yung chicken pastel natin. Palalamigin lang natin yan at gigisingin ko na rin yung mga bagets natin. Syempre, hindi pa natatapos dyan ang gawain ng mama nyo at paliliguan ko pa si Bunso. At pagkatapos ko ang paliguan tong 2 bagets ko, abay kakain na rin sila at para mahatid natin sa school. Si Kuya Sia naman ay big boy na yon, kaya nauna na nga siyang naligo. Alam kong hindi talaga madali ang pagiging nanay. Nakakapagod minsan, pero kahit ano pa man yan, abay laban lang tayo sa buhay.